Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa lahat kung anong oras niyo man po ito pinapanood. Ang pangalan ko po ay Lee at isa ako sa mga teachers, instructors, or coaches, kung ano man yung gusto ninyong itawag ng World English Reviews. So, nirecord ko po itong video na ito para mas maging maganda ang resulta ng inyong IELTS diagnostic test. Dahil lahat tayo nangangarap na mas magandang buhay, mas mataas na sweldo. Okay, nangangarap na yung iba sa atin ay yung mga anak natin, maisama natin sa UK at malay natin doon mag-graduate o maging citizen, maging permanent resident. Alright? Kung ano man po yung pangarap nyo, sana makuha ninyo at nandito kami para tumulong sa inyo. So ano po ba yung purpose ng diagnostic tests? Ito po ay para sa amin at para sa inyo. Para sa amin, para makita yung abilidad ninyo, para alam namin kung paano ang gagawin namin pagtuturo, kung ano mga materyales ang pwedeng gawin, kung paano po yung curriculum. Makakatulong po sa amin yan. Pero ito ay makakatulong din sa inyo. Bakit po? Para malaman ninyo kung ano yung level ng English ninyo, kung ano yung hangganan ng abilidad ninyo. Okay, para makita kung magiging madali ba yan or mahirap para sa inyo. Ngayon po, bago ko ituloy ito, nagiging malaking problema po sa amin at sa GME at sa Magsaysay yung sabihin na natin dishonesty o cheating ng ibang mga nagte-take ng diagnostic test. Okay? Siyempre, matanda na tayo, alam niyo naman po na hindi natin dapat ginagawa yun. Pero gagawin kong mas malinaw po. Okay? Pag nandaya kasi kayo, siyempre mataas yung grade ninyo, tsaka kung di namin kayo nahuli, di namin kayo nahuli. Ganun talaga. Pero kayo din po kasi yung mahirapan pagdating nung exam. Okay? Hindi po ako magsasabi ng pangalan, pero kamakailan lang, actually this week lang po, meron isang trainee, okay? Siguro pangilang beses na to ngayong taon na to, pangalawang beses pa lang, na nagdesisyon na umuwi dahil na-realize po niya hindi niya kaya yung IELTS. Okay, malungkot man akong sabihin pero nangyayari. Kasi po nakailang araw na kami, wala as in zero, walang pumapasok halos sa ulo niya kahit na yung buong klase, nakikita mo naman yung buong class, ang laki ng progress pero siya as in hindi gumalaw simula nung day one. Saka ako, so tinignan ko yung diagnostic. Sa diagnostic po ang tataas ng grades kaya sinama siya sa batch na 'to. Okey, kunwari ang mga grade niya nung diagnostic pasado lahat, 4, 4.5 ang ganda nung writing niya. Pero nung nagsulat na kami, pangatlong araw na namin nagsusulat, wala, isang linya lang yung nasulat niya. Ilang lines ba dapat yan? Mga 20 to 25 lines. Isa lang ang nasulat in 40 minutes. So, kawawa naman din yung tao kasi nagbiyahe pa mula sa malayo. As in malayo, ibang probinsya pa. Okay, nagbarko pa siya. Tapos, kinailangan pa niya matulog sa bus station na masakit sa katawan. Tapos, 3 araw na sumasakit yung ulo niya, kaka-review. In the end, na-realize niya, hindi niya pala kaya. Okay. In fairness, hindi kasi nag-graduate ng high school yung tao. Nalungkot din ako. Pero iyan kasi yung purpose ng diagnostics. Hindi lang para sa amin yan. Para sa inyo din. To help you make a good career decision. Okay. So iwasan po natin yan kasi sa totoo lang, hindi nyo naman kailangan na makuha yung band score 4. Okay. To pass, para pumasa. Okay. For the UK, para maging welder po, plater, pipefitter, kung ano man yung skill work ninyo sa UK, kailangan nyo ng band score 4. Okay, mamaya sasabihin ko yung mga specific na points. Now, sa diagnostic ba kailangan nyo ng mga band score 4? Hindi po. Okay, bakit? Kung makakakuha kayo ng band score 3 o kaya 3.5, pasok na kayo kasi hindi ibig sabihin nun, kaya namin kayong turuan within 10 days para makuha ninyo yung 4. So kung nag-start kayo sa 3, okay na kayo sa amin, tatanggapin na namin kayo kasi confident na po kami sa abilities namin. Pero syempre, kung nakuha mo band score 1, okay, okay, band score 0, wag naman po sana. Okay, ibig sabihin nun, hindi naman sa wala kang chance, pero matagal na oras yung kailangan mong gugulin. Hindi kaya within 10 days. Siguro kailangan mo 3 months, maybe half a year para makuha yung band score 4. Mataas po ba yung band score 4? Actually, hindi naman. Kasi ang highest score sa IELTS ay 9. I'm proud to say,
Isa po ako sa mga kakaunting tao sa Pilipinas na nakakuha ng band score 9. So I can assure you, alam po namin yung ginagawa namin. In fact, kaya kami ang provider ng GME kasi yung unang dalawa or tatlong IELTS provider, IELTS review center, or IELTS teachers na kinuha nila, hindi masyadong maganda yung resulta. Pero nung kami, ang taas ng pass rate. So gusto namin matulungan din namin kayo. So anyway po, ang highest score 9. Okay? Para pumasa sa UK, kailangan nyo 4. Pero para matanggap sa review, kailangan nyo lang po band score 3. Okay? Okay na kami doon. So no need to cheat. Just tingnan lang po natin yung natural abilities natin. So, para mas maganda yung result ninyo, ito, nag-prepare ako ng presentation. Sana po makatulong sa inyo ng gusto. Ano po ba yung IELTS? Ang ibig sabihin niyan ay International English Language Testing System. Okay? Kailangan yan kung plano mong magtrabaho, mag-aral, o kaya mag-migrate. Okay? Sa mga bansa na English speaking. So, ano mga countries yan? Australia, Canada, New Zealand, syempre, the United Kingdom, tsaka yung United States. Ngayon, bakit kailangan may ganyan pa? Eh, magaling naman kayo sa trabaho niyo. Ang dami niyo ng experience, pasado kayo sa mga trade test. Ba't may English test pa? Sa totoo lang, ang mga employers, kung pwede lang tanggalin ng IELTS, just to be honest, real talk lang, no? Tatanggalin nila yan. Kasi ang gusto nila, kung pwede lang next week, nandun na kayo. Kasi kailangan nila ng maraming workers, kailangan nila tayo, ng mga Pilipino. Ang problema, ang nagre-require ng IELTS, gobyerno. Requirement yan ng UK government, ng Australian government, Canadian government. So please, let's not blame our employers. Because actually, dagdag gastos lang tong IELTS sa kanila. Diba? Eh bakit may IELTS pa? Kasi itong mga gobyerno na to, ng New Zealand, ng Canada, ng US, gusto lang nilang siguraduhin na mabubuhay kayo ng maayos dun sa bansa nila. Kasi nga English speaking yung nakapaligid sa inyo. Mahirap naman yung no English. Diba? Kailangan kahit basic lang. Kaya natin. At ang IELTS ang paraan na ginagamit nila para sukatin yung abilidad ninyo. Ganun talaga. Okay? So, tulad ng sinabi ko, it uses a 9-band scale. Pinakamababa po yung band score 1. Ibig sabihin ng band score 1, no English. Okay, non-user. Yung naman expert po ay band score 9. Excuse me. So, what will happen on exam day or on the day of your diagnostic test? Okay, iba pa to, mas madali po yung proseso ng diagnostic kumpara sa actual na exam. Kasi kung titignan natin, 4 na steps lang. Registration, tapos may listening test, reading test, tsaka writing. Good news, walang speaking ang diagnostic ninyo. So, imbis na 4 na test, 3 lang. So, mas madali yung yung gagawin natin. Okay? So, pagdating nyo dun sa venue para sa diagnostic, syempre, registration muna, sulat niyo yung pangalan niyo, mag-attendance muna sila. Okay? Tapos, bibigyan nila kayo ng pwesto, sasabihin saan kayo upo at dideposit ninyo yung gamit ninyo. Bawal po ang nagse-cellphone habang nagte-test. So, ilagay sa bag, tapos itabi po yung bag. Bago magsimula ang test, magbanyo na kayo. Okay? Ang diagnostic test po natin, 3 oras. Okay? Na walang break, tuloy-tuloy po yan. So, mas maganda kung di na kayo tatayo. Okay? Kasi pag tumayo ka, lugi ka, mababawas yung oras mo. Okay? And hindi pwedeng tumayo during listening. Pwede lang during reading and writing. Pero, kunwari, umihi ka, nagstay ka ng 5 minutes sa banyo, nabawas ng 5 minutes yung oras mo. Walang special, walang special treatment, walang special allocation. Now, magsisimula ang diagnostic ninyo with a listening test. Okay, mga 30 minutes siguro. Hindi, mga 40 minutes pala yan. And then the reading test, which is 1 hour. At tapos yung writing po, 1 oras din. So, kaya nga abot tayo ng 3 oras o mahigit pa. Now, konting kaalaman para sa listening test. Ito po yung answer sheet na gagamitin ninyo. So, merong separate na questionnaire. Yung questionnaire, pwede nyong sulatan. No? Magandang technique yun. Magandang mga notes. Okay, wala naman silang pakialam kung anong susulat nyo doon. Pero ang importante, yung final answer ninyo, bago matapos ang time, nandito sa listening answer sheet. So, isang page lang po siya. As you can see, 40 items yan, di ba? Now, sa actual na exam, para pumasa, kailangan mo lang ng 10 points. Oh my God, 1/4 lang.
di ba? Pero sa diagnostic, kung makakakuha ka ng 7 points, okay, 6 points, okay na sa amin yun kasi kaya ka na naming turuan para umabot ka sa 10 points. So, good deal, di ba? Libre pa yung review ninyo. Libre pa yung exam. Now, ano ba yung format ng test? Yung mismong recording, mga kalahating oras, tapos meron kayong extra 10 minuto para i-finalize at i-transfer yung answer ninyo. Meron siyang 4 na sections. Okay? And again, sinabi ko na to, 40 items in total. So, bawat section, 10 items. Okay? Yung 4 sections na yan, iba-iba ng topic, walang kinalaman sa isa't isa. Okay? Totally different. So, di nyo kailangan mag-memorize. Hindi nyo kailangan tandaan anong lumabas sa section 1. Kasi iba yung topic ng section 2, ng section 3, ng section 4. Kaya hindi ganun kahirap yung test. It's the same test for everyone. Pagkatapos ng listening, susunod naman po yung reading test. Now, the reading test, answer sheet, okay, it's this. Yan. So, parang kamukha lang siya nung listening. Again, 40 items po nandyan. Pero, mas mataas ng konti ang requirement para pumasa. Sa actual na exam, ang target ninyo is 15. Okay? 15 points para pumasa for the UK. Pero, sa diagnostic, kung makakakuha kayo ng 10 or 11, ay okay na sa amin yun kasi kaya na namin kayong paabutin sa 15. Pero syempre, kung nakuha mo lang 1 point, ako, medyo malabo yan. Sana man lang umabot ng 10 points, di ba? Para at least alam natin meron chance. Now, it's exactly 1 hour. Kailangan 1 hour, nandun na yung sagot mo sa answer sheet. Walang extra time to, ha? Okay, masaklap naman kung masisiro ka dahil walang naman yung answer sheet mo. It's composed of 3 sections at mahaba po siya. Ayan, mga 2,000 to 3,000 words. So, imagine niyo na lang, ang ibig sabihin yan, mga 8, 9, 10, 11, or 12 pages. Depende sa laki ng font. There are 40 items in total. Okay? Magkaiba yung test ng academic ng GT. Academic po, ito yung mga professionals, so kaya mga nag-apply ng student visa. Yun naman GT, skilled workers yan, o kaya immigrants. Ang pangatlong test, last but not the least, is your writing test. So paano po ba yan? Ito yung answer sheet. Kung napansin ninyo, yung listening reading, tig-isang page lang, pero yung answer sheet, back to back. Okay, bakit? Kasi po, hindi magkakasya yung kung yung harap lang yung may laman, ibig sabihin yan, malamang sobrang maikli lang yung sinulat nyo, hindi sapat. Meron kasing minimum word count. Okay? So, ito naman po yung task 2. Ibig sabihin, dalawa pala yung papasulat sa inyo. Alright? Now, here we go. Paano ba yung writing test? There will be 60 minutes in total. So, 1 hour din, katulad ng reading. At dalawa yung ipapasulat sa inyo. Task 1 will be a letter. Okay? Nakasulat dyan, report or letter. Yung report para po yan sa mga academic. O imagine niyo na lang, di ba? Mas madaling letter kaysa sa report. Yun naman task 2 ninyo, essay. Meron pong mga minimum requirements. For task 1, kailangan minimum natin 150. Okay? Para sa iba, marami yung 150. Okay, pero may deduction kasi pag di ka umabot. Now, good news. Kung di nyo man umabot yung 150 dahil diagnostic lang, alam na, di naman kami masyadong maigpit dyan kasi nga ang role namin is turuan kayo. Okay? So, sige, don't feel too much pressure. Huwag kayo masyadong magpa-pressure na umabot ng 150 pero try your best para umabot doon. Okay? Sir, paano po namin malalaman kung 150 na? Kailangan yung bilang niya. Di ba? Suggested time is 20 minutes for task 1. For task 2 naman po, suggested time 40 minutes kasi mas mahaba siya. Minimum 250. Okay? Para sa mga nagtatanong po kung merong maximum, walang maximum number of words. Pero syempre, alam naman magsulat ka ng 500 words, 250 lang naman inihingi. Okay? Kahit 250, kahit 150, kahit minimum lang, okay na po tayo. Now, merong ibang mga applicants
nagre-retake ng diagnostic kasi hindi nila nasagutan yung task 2. Nung tinanong namin sila, sabi, "Sir, hindi po kasi sinabing magsimula na kami sa task 2." Guys, sabay na ibibigay yung test papers. Yung 20 minutes, 40 minutes, suggestion lang yan. Pero hindi stricto. Okay? Kasi kung gusto mo magsulat ng 18 minutes lang sa task 1, para marami kang time sa task 2, pwede. Pwede nyo gawing 15 minutes, 45 minutes. Mas maganda nga yung ganun eh. Okay? So, hindi nila sasabihin na, okay, task 1 is finished, stop. Wala pong ganun. Kayo magmamanage ng oras ninyo. Okay? Sample ng writing task 1. This one is a formal letter. Writing task 1, you should spend about 20 minutes on this task. You've heard about plans to build new apartments in a public park near your home. You want to give your opinion about this. Write a letter to the editor of your local newspaper. In your letter, ano daw gagawin mo dun sa sulat mo? Explain how you learned about these plans. Say what you think about the park. Give your opinion about the plans. Write at least 150 words. You do not need to write any address. Begin your letter as follows. Dear blank. Okay? Pero huwag niyo susulat na blank talaga yan sa actual, di ba? Siyempre, yung blank, ibig sabihin, may ilalagay kayo dyan. Okay? Anong ilalagay dyan? Kung sino sinusulatan mo. Okay? Here's another sample. This one is a personal letter naman. Writing task 1, you should spend about 20 minutes on this task. You are applying for a job, and you need a letter of reference from someone who knew you when you were at school. So, nung bata ka, hindi college ha. Pag sinabing school, elementary at high school lang yan. Write a letter to one of your old teachers asking for a reference. In your letter, say what job you've applied for. Explain why you want this job. Suggest what information the teacher should include. Again, 150 words. No need to write your own address. Begin your letter as follows. Dear blank. So malamang pangalan ng teacher mo yung susulat mo dyan, di ba? I think that's obvious naman. Ito naman po yung writing task 2. So mas mahaba to, 250 words. Kaya ang suggestion nila ay 40 minutes. Okay? Ito. By the way, actual questions po yung mga pinapakita ko sa inyo. Talagang lumabas sa test at may possibility na yan din ang lalabas sa exam ninyo. Nowadays, families spend little time doing things together. Ngayon, ano daw susulat mo? What are the reasons parents spend less time with their children? And then you need to explain the positive and negative effects of this development. Okay? Lilinawin ko lang po, ito po ba yung lalabas sa diagnostic nyo? Siyempre hindi. Sample lang to. Kasi hindi namin masusukat ng husto yung reading skills ninyo kung naintindihan nyo yung nababasa nyo, kung pare-pareho yung lalabas sa diagnostic. So sample lang to, paglilinaw lang. Okay? Here's another sample test. Nowadays, amounts of rubbish are increasing in many countries. Rubbish, basura. Ano daw ang susulat ninyo? Discuss nyo, why is it happening? Isulat nyo rin, how can this be controlled and reduced? So, kailangan daw 250 words in about 40 minutes. Okay? Good news. Walang speaking ang diagnostic test ninyo kasi confident kami na kayang-kaya namin kayong turuan na pumasa sa speaking test. Okay, kung di nyo po itatanong, naka-9 po ako, kahit ganito yung boses ko, hindi naman siya kagandahan. At kung naririnig ninyo, hindi naman ako British accent, pero naka-perfect score ako sa speaking test. Okay, so ibig sabihin, diskarte lang ang kailangan. Yun ang role namin, turuan kayo kung paano pumasa dyan. Sa totoo lang, ang konti-konti lang nang bumabagsak sa speaking test sa mga pinaturuan sa amin so far. Okay? Now, kung meron po kayong mga questions, clarifications, okay, kung gusto niyo ng paglilinaw or some more advice, mag-type lang po kayo dun sa comments. Mag-comments lang kayo, makikita ko yan, tapos I'll try to answer to the best of my ability. Okay? Guys, huwag kayo hihingi ng leakage. Hindi tayo ganun. Alright? We can give you advice, we can give you information, pero leakage, naku, wag po, bawal po yan. Okay? Also,
maglalagay na rin ako ng mga sample test, okay? Galing sa website ng British Council para may idea kayo kung paano talaga yung ano, yung test. So far I already gave you samples for writing 1 and writing 2. Sa link, kaya tingnan niyo yung mga susulat ko diyan sa ano, sa baba ng video. Maglalagay ako ng link, sample ng listening at sample ng reading. All right? So thank you very much for listening. Good luck po sa diagnostic test ninyo. I hope to see you soon. Sana po magkita-kita tayo at maturuan po kayo. Maturuan namin kayo kung paano po masascience para mas maging maginawa ang ating buhay, hindi lang para sa atin, pero para sa mga minamahal natin. Maraming salamat po. Thank you very much.